Ano ang HPV? Ang HPV o Human Papillomavirus ay nagdudulot ng kanser sa babae at lalaki. Nilalaman ng mga sumusunod ang mga outline tungkol sa HPV. Una, ano ang HPV? Pangalawa, sino ang maaaring magkaroon ng HPV na impeksyon? Pangatlo, paano mo malalaman pag ikaw ay may HPV na impeksyon? Pang-apat, ano ang mga tests para rito? Panglima, bakit kailangan iwasan ang impeksyon na ito? Pang-anim, paano ito maiiwasan? Pang-pito, bakit mahalaga magpabakuna laban sa HPV? Pang-walo, bakit inirerekomenda ang magpabakuna laban sa HPV sa mas batang edad? Pang-siyam, bakit mahalagang may kumpleto ang 2 turok ng HPV vaccine sa mga batang 13 taong gulang? Pang-sampu, kailan ako magpapakonsulta? Ano ang HPV? Higit na 100 na uri, 30 hanggang 40 types na nakakaapekto sa ari ng babae at lalaki. Ang genital HPV ay isang nakakahawang impeksyon ng babae at lalaki na makukuha sa pamamagitan ng pakikipagtalik o sexual contact. Ang HPV ay isa sa mga kilalang uri ng impeksyon sa ari ng mga babae at lalaki. Ang sakit na ito ay nagdudulot ng cervical cancer sa mga babaeng may normal na immune system sa loob ng 15 hanggang 20 taon. Habang maaaring tumagal lamang ng 5 hanggang 10 taon sa mga babaeng may mahinang immune system tulad ng mga hindi nagamot na impeksyon sa HIV. Sino ang maaaring magkaroon ng HPV infection? Ang sino mang nagkaroon ng contact sa genital sa ibang tao ay maaaring magkaroon ng HPV. Parehong mga kalalakihan at kababaihan ay maaaring makakuha nito. Mas malamang na makakuha ka ng HPV kung ikaw ay sexually active and having multiple sexual partners. Ito ay napakalaganap sa bawat lalaki at babae na maaaring magkaroon ng kahit isang uri ng HPV na impeksyon sa buhay nila. Paano mo malalaman pag ikaw ay may HPV na impeksyon? Sa mga kababaihan, ang mga genital warts o kulugo na ito ay karaniwang lumilitaw sa mouth, throat, vagina, cervix at sa labia. Para sa mga lalaki, ang genital warts ay maaaring lumitaw sa kanilang ari o sa penis, at sa paligid ng anus. Ang mga kulugo sa ari ay maaaring maging sanhi ng irritation, pangangati, discharge. Kung minsan ang mga ito ay maaaring maging malambot sa pagpindot. Kung minsan sa mga taong may HPV infection ay walang nararamdamang sintomas. Mga sintomas ng HPV. Una, genital warts o kulugo ito ay isang maliit at magaspang na bukol o pantal. Pangalawa, precancerous na pantal sa kwelyo ng matrace na maaaring walang sintomas na mararamdaman. At panghuli, cervical cancer o kanser sa kwelyo ng matrace na kung saan pwede kang makaranas ng spotting, bleeding o pagdurugo, mabahong tulo o discharge at pagsakit sa pag-ihi o pagdumi. Sa kaliwang bahagi ay ipinapakita ang normal na genital tract o ari ng isang babae. Sa kanang bahagi ay makikita ang genital tract na kung saan ay may senyales ng cancer ng pamumuo ng abnormal na tissue o tumor na nagsasanhi ng padurugo, pananakit at discharge o tulo sa mga kababaihan. Ano ang mga test para dito? Ang pagsusuri sa HPV DNA test ay maaaring gawin kasabay ng pap smear. Ang mga cell na nakuha sa test ay ipinadala sa isang laboratorio para sa pagsusuri sa ilalim ng mikroskopyo. Malalaman sa test kung ang mga cells ay naglalaman ng genetic material o tinatawag na DNA mula sa ibang uri ng HPV na nagdudulot ng kanser. Ang panghuli visual inspection with acetic acid ay nagbibigay daan sa mga doktor na direktang makita ang mga lesion o sugat at iba pang pagbabago sa cervix. Dahil ang normal na cervical tissue ay nananatiling hindi apektado ng acetic acid. Kabaligtaran, sa damaged tissue tulad ng makikita sa mga precancerous o cancerous na mga sugat ito ay nagiging kulay puti. Sa penile, anal cancer, oral, at throat cancer ay walang rekomendasyon na routine test. Always remember it is better to prevent it early than screen late. Bakit kailangan iwasan ang impeksyon na ito? Ang impeksyon na dulot ng HPV ay maaaring maging sanhi ng mga sumusunod na sakit. Una, oropharyngeal cancer. Pangalawa, recurrent respiratory papillomatosis. Pangatlo, cervical cancer. Pang-apat, vulvar o vaginal cancer. Panglima, penile cancer. Pang-anim, anal cancer. Pang-pito, low-grade dysplasias. At pang-walo ay ang genital warts.
Sa isang banda, ito ay nagsasanhi ng mga sakit sa mga kababaihan sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Ang mga sumusunod ay kadalasang nangyayari sa mga kababaihan. Genital warts, o kulugo sa ari ng babae na nagdudulot ng pananakit, pangangati, at di kaaya-ayang pakiramdam. Cervical cancer at cervical intraepithelial neoplasia, CIN, na nagde-develop sa cervix o sa puwerta kung saan namumuo ang mga abnormal na tisyo na nagiging sanhi ng impeksyon. Anal cancer at anal intraepithelial neoplasia, AIN, na isang kondisyon kung saan nagde-develop malapit sa anus o butas ng puwit na nagiging sanhi ng impeksyon. Vulvar cancer at vulvar intraepithelial neoplasia, VIN, na nagde-develop sa paligid ng ari ng babae at kadalasang nagdudulot ng pananakit, pangangati, pagkakapal ng balat, at lumps o mga bukol. Cervical adenocarcinoma in situ, AIS, na karaniwang maihahalin tulad sa isang maliit, localized at premalignant adenocarcinoma na maoobserbahan sa puwerta or sipit-sipitan. According to ICO/IARC Information Center on HPV and Cancer, Human Papillomavirus and Related Cancers, Fact Sheet 2023. About 2.9% of women in the general population are estimated to harbor cervical HPV 16/18 infection at a given time, and 58.6% of invasive cervical cancers are attributed to HPV 16 or 18. Women ages 15 years and older who are at risk of developing cervical cancer. Second most frequent cancer among women in Philippines and the second most frequent cancer among women between 15 and 44 years of age. 7,897 women are diagnosed with cervical cancer every year. 52 dies from the cervical cancer. Burden of disease caused by HPV. Kadalasan sa mga taong nagkakaroon ng HPV ay nakakaramdam ng depresyon o pagkabalisa, pagkawala ng kumpiyansa sa sarili dulot ng stigma. Kawalan ng ganang maging produktibo, pananakit ng ari at di kaaya-ayang pakiramdam, hirap sa pakikipagtalik na kung saan ay pwedeng makaranas ng pagbaba o pagkawala ng libido at orgasm. Negatibong pananaw sa sarili, pasanin sa pinansyal na pangangailangan, di pakikihalubilo sa iba at sa takot sa cancer. Paano maiiwasan ito? Ang pangunahing paraan kung paano maiiwasan ang HPV ay sa pamamagitan ng hindi pakikipagtalik sa kung sino-sino at panatilihing iisa lamang ang kapareha. Kung makikipagtalik man, matutong gumamit ng proteksyon katulad ng condoms at pagpapabakuna. Pagpapakonsulta sa doktor. Bakit mahalaga magpabakuna laban sa HPV? Ang bakuna sa HPV ay napakabisa sa pagpigil sa karaniwang mga uri ng HPV na maaaring humantong sa kanser. Dahil kalimitan wala itong sintomas, marami ang maaaring magkaroon ng HPV nang hindi nila nalalaman. At dahil dito, may posibilidad maipasa ang virus sa ibang tao nang hindi ito namamalayan. Noong taong 1902 ay nadiskubre ni Harold Zurhausen ang kauna-unahang human papillomavirus. Taong 1982 na pag-alamang may kaugnayan ng HPV infection sa cervical cancer. Taong 1970 na kumpirma na ang HPV infection ay mayroong ding kaugnayan sa vulvar, penile, vaginal at anal cancers. At noong taong 2006 ay inaprobahan na ng FDA ang kauna-unahang HPV vaccine, 4 na valent. Ang bakuna laban sa HPV ay hindi na bago. DOH Omnibus Health Guidelines recommends HPV vaccine for the following. For children or adolescent, all female adolescents ages 9 to 14, grade 4 students. And male and female adolescents aged 18 to 19 years old. For adults, females and males, aged 18 to 26 years old if not previously vaccinated or did not complete the primary series. All people living with human immunodeficiency virus, HIV, regardless of CD4 count. Batay sa nilabas na datos at inaprobahan ng Philippines FDA, ang kababaihan na may edad 9 hanggang 45 at kalalakihan may edad 9 hanggang 26 na ay kwalipikado magpabakuna laban sa HPV. Bakit inirerekomenda ang magpabakuna laban sa HPV sa mas batang edad? Ideal ang bakuna laban sa HPV sa mas batang edad, tulad ng 9 hanggang 13 taong gulang sa babae,
dahil malakas pa ang resistensya ng kanilang katawan na nagdudulot ng magandang pagtanggap sa bakuna. Higit na epektibo ang bakuna kapag naibigay ito bago pa man ma-expose sa HPV na impeksyon o bago magkaroon ng anumang sexual contact. Bakit mahalagang makumpleto ang dalawang turok ng HPV sa mga batang 9 hanggang 13 taong gulang? Ang bisa ng pagpapabakuna laban sa HPV ay pinag-aralan batay sa pagkumpleto ng itinakdang bilang ng turok. Hindi masisiguro ang bisa kung hindi makumpleto ng bata ang takdang mga turok. Kailan ako magpapakonsulta? Para sa mga kababaihan, kailangan magpakonsulta kahit walang nararamdaman para sa cervical cancer screening katulad ng pap smear o visual inspection using acetic acid. Ang pagbabakuna ay hindi kapalit sa screening para sa cervical cancer. Dapat pa rin kumuha ng mga regular na pap smear test o visual inspection of the cervix after acetic acid application, VIA, ang mga kababaihan. Sa school-based immunization program, lahat ng nasa unang baitang hanggang ika-7 baitang na estudyante sa mga pampublikong paaralan ay babakunahan ng measles-containing vaccine, MCV, at ng tetanus diphtheria, TD. Mabibigyan din ng measles rubella, MR, at TD vaccines ang mga nasa ika-7 baitang sa mga pampublikong paaralan. Ang mga babaeng nasa ika-4 na baitang sa mga pampublikong paaralan mula 9 hanggang 14 na taong gulang ay babakunahan ng HPV vaccine. Ang kahalagahan ng pagpapabakuna. Sa vaccine development, sinisiguro ng mga siyentipiko at manufacturers na ang mga bakuna ay: una, epektibo laban sa mga impeksyon. Pangalawa, nagbibigay ng pangmatagalang proteksyon. Pangatlo, nagbibigay ng immunity gamit ang minimal na dosis. Pang-apat, nagbibigay ng pinakamalawak na proteksyon. Pang-lima, ligtas sa malubhang side effects. Pang-anim, napapanatili ang pagkatatag kapag nakaimbak sa tamang temperatura. Pang-pito, magagamit na pangmasa. Pang-walo, abot kaya sa mga nangangailangan nito. Alam nyo ba, na ang pagpapabakuna ay itinuturing na pangalawang natatanging imbento ng 20th century, pagkatapos ng pagkadiskubre sa malinis na tubig pang-inom. Buhay ng tao ang naisasalba ng pagpapabakuna, maliban pa sa iwas gastos. May mga bakuna laban sa higit na 20 sakit na dulot ng iba't ibang bakterya o virus. Na ang mga bakuna ay dumaan sa mahabang proseso ng pananaliksik, research and development, bago ito ginagamit sa tao. Nasa kasalukuyan, 2 bakuna lamang ang napag-alamang nakakapagbigay ng laban mula sa cancer. Kung ang natural na impeksyon ay nagdudulot ng pagka-immune, bakit pa kailangan ang pagpapabakuna? Ang immunity o resistensya mula sa natural na infection ay maaaring hindi pang matagalan ang proteksyon at ito ay maaaring magkakomplikasyon dahil sa sakit. Samantalang ang resistensya sa vaccination o pagpapabakuna ay hindi dumadaan sa pagkakaroon ng sakit at maliit lang ang posibilidad ng side effects.